Mga ka-reaction, ito na po ang tinatawag nilang araw ng pag-aanunsyo, araw ng pagsisiwalat, araw ng pagbubulgar. Ito na po. Number 12 na kayo, no? Ano ba talaga ang plano ni Congressman Marcolita? For senator or for congressman? I'm now running for senator. Okay. Kasi po, tapos na yung aking termino at marami po mga mamamayan natin, lalo na po yung mga sumusuporta sa atin na kailangan pa rin nila yung aking paglilingkod. Yes! Yes! Senador, Congressman Rodante Marcolita, ay kasama mo kami ngayon, nag-anunsyo ka na. Let's go, Senator Rodante Marcolita! Ikalat po ninyo ang video na ito para malaman ng taong bayan na si Senador Rodante Marcolita ay hahabol na sa darating na halalan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe ka na para sama-sama tayong tumulong sa pagsulong at paglagay kay Senator Rodante Marcolita dyan sa Senado. At pakilike ang video na ito para mag-viral. Maraming salamat po. Ito po, magsasalita po si Senator Congressman Rodante Marcolita. Subscribe po kayo at i-like nyo itong video na to para mag-viral. I-share po ninyo sa Facebook, i-share po ninyo sa lahat ng platform para masama-sama tayong ipangampanya at ilagay si Senator Congressman Rodante Marcolita dyan sa Senado para masuplak, supalpal, mapahiya lahat ng mga bobo dyan katulad ni Jinggoy Estrada. Hindi naman bobo. Joke lang yun. Joke lang yun. Joke lang po yan. Pakitanggal po sa record yung bobo in aid of the legislation. Okay. Pakinggan po natin. To fulfill the realization of this declared policy. Kaya kailangan po siguro, total nandiyan naman si Senator Win, baka sakali pong magkita naman kami sa susunod na Senado. Meron pa pong isang sinasabi about teachers. A good education can change anyone. May I propose a little amendment? A good education can change anyone, go ahead, Your Honor. But not everyone. Yes! Alam po nyo kung bakit? Tingnan po nyo yung mga colleagues ko sa House of Representatives. I thought they had good education. I thought they were all taught by good teachers like you. I believe they have valued all our laws and our traditions, as the teachers always say during our years of education. Pero tingnan ninyo yung nangyari. I was only defending our rules in the House of Representatives. I was only defending the traditions that make us all, because these traditions are the ones that we kept for so long a time. These are time-honored traditions that cannot just be discarded, cannot be erased. The office of the Vice President is not subjected to questions, and that is the well-kept tradition. Ano pong gagawin natin? Huwag po kayong mag-alala. Marami naman po kayong tinuruan. Mas marami po yung magagaling kesa doon sa mapupurol ang ulo. Hindi na po ako magtatagal because we have a flight to catch up. Ang sasabihin ko lamang po sa inyo, kayo pong mga teachers, na alam ko po ang buhay nyo sapagkat ang aking may bahay ay katulad ninyo, I implore that you continue to be heroes. I came here not only to celebrate with you, I came here not only to pay tribute to you, but I came here to seek your solace, your guidance, and your inspiration to what is happening in the House of Representatives. Huwag po kayong mag-alala. Yung itinuro po nyo sa inyong magagaling na estudyante will be kept forever in our hearts, and we will fight whatever it takes. Whatever it takes. Yes. I'd like to end by saying this to the people of the municipality of Caraga and to the rest of the people of Mindanao. Gikan sa akong kasing-kasing, gihigugma ko kamong tanan.
Thank you. Alright, eto na po. Formal nang nag-anunsyo ang ating Senator Congressman Marcoleta. Ano pa pong hinihintay ninyo? Sama-sama po natin siyang iluklok dyan sa may Senado. Mag-subscribe na po kayo sa channel na ito. I-like nyo po itong video na to. I-share po ninyo itong video na to para sama-sama tayong magkaisa po tayong maglagay ng isang katulad ni Senator Congressman Rodante Marcoleta. Tanggalin na po natin yung mga bulok na politika dyan na walang paninindigan, na puro mga balimbing katulad ni Tolentino. Wag po natin ilalagay yan. Dati kasama ni Tatay Digong na nakikipaglaban sa tama, nakikipaglaban para sa bayan. Ayun, sumama siya sa isang taong walang pinag-aralan, hindi natapos ang pag-aaral, nagbulakbol, nagdrugs. Drugis yun, drugis. Pakitanggal po yung salitang drugs. Yun po ang ibig ko sabihin doon. Wala na po ang ibig sabihin doon. O, kumpara kay Lito Lapid, Marcoleta, Marcoleta. Kumpara kay, sino pa daw? Si Tolentino, Marcoleta, Marcoleta. Tolentino, Marcoleta, Marcoleta. Kay Tito Soto, Marcoleta, Marcoleta. Sino pa yung isa dyan? Ping Lacson, ako po. Marcoleta na. Sino pa dyan? Manny Pacquiao, naku po! Marcoleta na. O, ito po. Ito po yung hindi pa po ito final na mga list natin dito sa Reaction TVPH. Bato de la Rosa, Bongo, Philip Salvador, ito po si Senator Congressman Rodante Marcoleta, tsaka tatlong Duterte. Pulong, Duterte Baste, at Duterte Roa Rodrigo Duterte. Yan po ang ating mga senatorial slate dito sa Reaction TV. Kaya mga ka-reaction, meron po tayong babanatan ngayon dito. Ito po ay nagngangalang Marcos Jr. Ibig sabihin babanatan, pag-uusapan. Pagitanggal po yung babanatan sa diyan sa record in aid of the legislation. So, pag-uusapan po natin ang kanyang pagiging credit grabber. Okay. Pagitanggal po yung salitang credit grabber diyan sa record in aid of the legislation again. Sabihin na natin siyang nangangarap ng gising na meron siyang flagship sa kanyang administrasyon, which is wala po. Ito po. Marcos Jr. Meron daw siyang flagship, Panguil Bay Bridge. Ito po, pag-uusapan natin ngayon kung paano natin, kung masasabi ba natin siya ay isang credit grabber or talagang epal lang. Ito po, bago natin panoorin yung isang video sa susunod, na patutunayan natin na si Marcos Jr. wala siyang kinalaman dito sa Panguil Bay Bridge na to, na sinasabi nila. Wala siyang kinalaman dito. Dumating siya dito, patapos na itong, actually, nung dumating siya, dapat patapos na eh. Na ano pa siya, nagkaroon pa ng extension ng 2 years. Dapat 2021, tapos na to 2022 eh. Natapos 2024 dahil dumating siya, syempre naman. O, di ba? Mabilis eh. Ito po, wag na natin patagalin. Bago natin pag-usapan, mag-react po tayo dito. Mga ka-reaction, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, i-like ang video na ito upang mag-viral at malaman ng taong bayan ng pawang katotohanan katotohanan. Sige po, ito na. Dream come true ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pinasinaya ang Panguil Bay Bridge. Dream come true Positibo daw ang Pangulo na malaki ang maitutulong nito sa pagpapalago ng ekonomiya at turismo sa Northern Mindanao. Yan ang sentro ng balita ni Jay Lagang. Sakay ng isang pick-up, personal na binaybay ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang Panguil Bay Bridge. Bahagi ito ng formal na inaugurasyon ng tulay na itinuturing ngayong longest sea crossing bridge sa Mindanao. Kasama ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos. Pagkatapos ng drive-thru ay pinangunahan din ng Pangulo ang unveiling of marker at ribbon cutting ceremony. Kabilang ang Panguil Bay Bridge sa mahalagang Wow! His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Dito po patutunayan natin na dapat hindi ang pangalan niya nariyan. Ang nariyan dapat ang pangalan ng ating Pangulong Duterte. Yan po dapat, hindi po yung pangalan niya. Ito po Infrastructure Flagship Projects o IFP sa ilalim. Infrastructure Flagship Project, IFP. Wow!
meron pa siyang nalalamang IFE. Ano, Mr. President Marcos Jr., yan ba isa yung flagship? Wow, malupit. Ito po. Ng Build Better More program ng Marcos Jr. administration. Wow, Build Better More program daw. Ano na ba na-build mo, Marcos Jr.? Walang magpapanggap. Ano na ba na-build nyo? Naku po. Para sa Pangulo, dream come true ang tulay na ito. The waiting is ended. We are here for the inauguration of the Panguil Bay Bridge project, a day that we have long looked forward to. If we take all the time from the very moment of conception of this bridge until today, it has been 4 decades. And that is why we continuously are commenting on the fact that how happy all of us are to be here today to open this bridge so that it can service both the Misamis Occidental side and the Lanao del Norte side, and the advantages that it will bring. Years of planning, months of hard work, countless hurdles, and now we stand before the realization of one of the infrastructure flagship projects of this administration. Costing more than 8 billion pesos, this 3.2-kilometer project is now 8 billion pesos. Buti na lang yung 8 billion pesos hindi tumama sa mga kamay nila yan. Pero meron pa rin kasi dapat 2021, 2022 nga tapos na yan eh. Umabot pa ng 2024 pagpasok ng 2022 eh. Anong yari? the longest water-spanning bridge in Mindanao. Sinimulang itayo ang Panguil Bay Bridge noong February 20, 2020 na Ibig sabihin 2020 nandyan na siya. Ibig sabihin, ito kailangan malaman natin ang katotohanan. Kanino ba pangalan ng dapat naroon? Kaya lang ayaw ng Pangulong Duterte yun kasi parang patay na siya Meron na siya lapida no? Ayaw niya yun Ito mga ka-reaction panoorin niyo to. Ayan. Ito muna. Yan. Yeah. Talago. Baka nagawa ng pamalaan para sa iba't ibang bahagi ng bansa pamanang dapat nating malaman upang mapangalagaan at pakinabangan pa ng mas maraming Pilipino. Ano sabi niya? Pamanang dapat nating malaman. This is the Duterte legacy. Ipagpatuloy natin ito. Let's build on it. Maswerte po kami dito sa Tubod dahil na-realize na po, nabigyan ng punto sa pamahalaang Duterte, ito nga Panguil Bay Bridge na matagal na namin inaasam-asam na ma-realize. Sa totoo lang, Secretary, talagang napakalaking tulong po ang bridge na ito sa probinsya ng Lanao del Norte, lalo na po dito sa bayan natin sa Tubod. In fact, right now, Mr. Secretary, kahit under construction pa po ang bridge natin, napipil na po namin yung mga benefits na nakukuha namin, no? Kasi right now, Mr. Secretary, yung mga mayroon na kaming mall dito sa Tubod. Marami nang nag-i-invest, marami nang nagsisitayuan ng mga buildings. Makikita naman natin sa yung mga nag-apply ng mga business permit, nag-apply ng mga building permits, nakikita naman natin. So sa ngayon, Mr. Secretary, kahit hindi pa natapos ang bridge, random namin ang benepisyo na makukuha namin. Kasi pag maraming nag-i-invest dito, marami ang trabaho. Pag marami ang trabaho, yung mga job seekers natin, makahanap na makapasok na sa trabaho, hindi na kailangan makipagsiksikan pa dyan sa Manila, yun sa malalaking syudad. No? So, malaki talaga ang nitutulong nito, Mr. Secretary, kaya malaki ang pasasalamat namin. So, ibig pong sabihin, hindi binanggit ang pangalan ni Marcos Jr. dun, no? Kasi po, ito po yung groundbreaking para makita po ninyo. Philippines President Rodrigo Roa Duterte. Good afternoon, everyone. We are so glad that we have gathered here today for this momentous activity. Ikaw at ako, tayong lahat kailan. Masdan mo ang paligid. Alamak
mga krimen. And now we are so delighted, ladies and gentlemen, to witness the groundbreaking ceremony of the Panguil Bay Bridge project to be led by President Duterte. The Panguil Bay Bridge will connect Tangub City in Misamis Occidental and Tubod-Lanao del Norte. It is a 2.3-kilometer two-lane bridge with 1.4-kilometer approach road component. The project, which cost 7.3 billion, is expected to be completed by year 2021. Motorists will soon experience a 7-minute travel time via Panguil Bay Bridge. Its completion will accelerate the economic growth of the Mindanao regions and will further promote the tourism industry of our country. It will also be a grand landmark as the longest bridge in the Philippines. So ang nag-open pala dyan, nag-groundbreaking dyan, ang Pangulong Duterte. 2018 pa po nag-groundbreak ha. Nasimula ng project 2020. If I'm not mistaken, so dapat 2 years gagawin yan, umabot po ng 2024. Okay lang, at least nandyan na yung bridge. Ang usapan dito ganito, bakit wala man lang binanggit si Marcos Jr. na inirecognize o courtesy kay former President Rodrigo Roa Duterte? Siya ang nag-asikaso niyan? Siya ang nag-asikaso para may sakatuparan niyan? Maraming ang dumaang presidente, hindi nila naasikaso yan eh. Hindi nila naisakatuparan. Tapos siya, naku naman po, hindi naman po yata patas yun. Ano Marcos Jr.? Ano na nagawa mo sa bayan? Tanong lang, ayuda, palakpakan. Ilan na po ang tulay na nagawa ninyo? Ayuda, palakpakan. Ilan na pong lugar sa Pilipinas ang nagawa ninyo? Ibig sabihin, lugar na nakapagpagawa ka. Of the Republic of the... nakapagpagawa ka ng mga tulay, daan, o expressway, o ano na. Hindi, nagtataka ako, mga ka-reaksyon ha. Nakikita nyo yung mga daan natin ngayon, kahit sa sulok ng Pilipinas, sira-sira yung mga daan. Paparating ang eleksyon, kailangan ng pondo, pangampanya. Oh, Marcos Jr., ano masasabi mo sa mga accomplishment ni Tatay Digong? Hindi pa tapos yung karamihan dyan. By the way, yung Skyway, ay yung subway, pinasara mo yata. Maraming mga dapat matapos, yung mga train station, trains, mga nabalitaan ko, walang pondo ah. Saan ba nilagay yung pondo? Ayuda. Ayuda, tamba. Kaya kayong mga nasa gobyerno, ikaw Marcos Jr., nangunguna ka dyan, bakit hindi mo ni-recognize ang Pangulong Duterte at naglalakad ka pa sa ibabaw ng lupa, buhay na buhay ka pa, naglagay ka na ng lapida doon? Bawal doon magpa-living. Hindi po cemetery yun, tulay yun. For your information, tulay po yun, hindi cemetery yun, hindi memorial yun. Marcos Jr., ano ang masasabi mo? Come on, yo! Ano ang flagship? Sabi niya, Project Initiative, PFI ba yun? O FPI? FU! Kaya naman mga minamahal ko kababayan, ako medyo nasaktan ako doon. Kasi yung mga public officials, governor, mayor, I heard. At nakita ko yung picture sa internet na nagpasalamat. Nagpasalamat sila sa Pangulong Duterte. Sinadya nila ang Pangulong Duterte doon sa kanyang bahay, para magpasalamat po. At itong Marcos Jr. na epal, sobrang epal, hindi niya inintindi na yung taong nag-effort para mag-materialize at may sakatuparan yon
para mag-materialize at isa katupar yun, hindi man lang niya na-recognize, wala tayong magagawa, walang pinag-aralan Anong gagawin natin doon? Alangan naman pilitin natin yung taong wala naman, di ba? So, ito po ito yung sinasabi nating sinasabi nating katibayan na, teka lang. Tingnan po ninyo ito po yung sinasabi nating katibayan na nagtungo po sa tanggapan ng Pangulo ang mga taong to, yan. Yan po, nagtungo sila diyan, ayan ayan, si Jay Zuniga. Ayan po, ngayong araw, gobernador ng Lanao del Norte at board member personal na nagpasalamat kay FRRD Tatay Digong sa Panguil Bridge. Ngayong alam na natin na Lanao del Norte is for Duterte. Nangangarap Alam nyo kung talagang si Marcos Jr. meron pa siyang amor o meron pa siyang tinatawag na karisma sa mga tao. Wala siyang babaita na isang babae na gumaganyan. Tingnan nyo, gumaganyan siya. Sabi ng babae, palakpakan natin ang ating presidente. Palakpakan. Pinipilit po niya ang mga tao na pumalakpak kay Marcos Jr. Wala nang papalakpak. Naubos ang mga malulupit na vlogger niya. Wala na Nabudol sila di ba? Lahat ng pinangako, wala. Sinong mga yumaman? Mga kongresista. Sige, palakpak. Wala pong pumapalakpak sa kanya. Kawawa naman si Marcos Jr. Kaya nga, nabalitaan ko si Marcos Jr. na parang feeling sad. Pag feeling sad ka, feeling depressed. Pag feeling depressed ka, kailangan mong kalabitin yung asawa mo. O ngayon, pag kinalabit niya yung asawa niya, mapapalo sa ulo. Mapapalo siya sa ulo ng pagmamahal. Puno ng pagmamahal. Masasampal siya ng pagmamahal. Ganun po ibig ko sabihin. Huwag niyo pong masamayin yun. Ang dami pong napagawa ng Pangulong Duterte, nag-rap ako na, ang dami, mga tulay, mga daan, airports. Si Marcos Jr., ano na napagawa? Yung Panguil Bridge. Sa kanya daw yun. You wish. Yun daw pong Panguil Bridge kay Marcos Jr. Grab. Ano ba yun? Credit grabber. Gusto mo yung Panguil Bridge? Sa'yo na. Sa'yo na yung Panguil Bridge. Gusto mo? Sa'yo na yun. Nandun na pala yung pangalan mo. Tapos, kausapin mo yung DA, magpagawa ka ng titulo, ipasubdivide mo. Total, nandyan naman sa slate mo si Villar, yung anak ni Villar. Nandyan sa slate mo, senatorial slate. Magagaling mag-subdivide ang mga yan. Diba? Tapos, pagkatapos mong pinasubdivide yung Panguil Bridge, ipabakod mo, tapos palote mo. Total, meron ka ng lapida dyan. Ngayon, halimbawa, nakalote na, nakasubdivide na yung Panguil Bridge, wala nang katuturto pinagsasabi ko Hindi, joke lang po yung pagkitanggal po lahat na sinabi ko in aid of the legislation. Marcos Jr., sumabay ka naman, may 3 taong ka pa, nako. Magsama pa kayo ni Tamba. Ano na yung mga flagship niya? Ayuda! Sa Cavite, 1 billion pesos. Maning-mani. Yay! Sabi ni Tamba, yay! 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 Malupit. Malupit si Tamba. Yan. Marcos Jr. Sa'yo na yung Panguil Bridge. Sige. Ibigay na po natin, lahat ng mga taga-Lanao. Lahat ng mga taga-Lanao, ibigay na natin kay Marcos Jr. yung tulay. Total, gusto niya, ibigay na natin sa kanya. Yan. Okay na yan. Sa'yo na yan, may pangalan na pala siya doon. Ang kapal ng amok. Ang kapal ng amok. Kapal ng mukha. Hindi, joke lang po yun, Mr. Marcos Jr. Ang ibig namin sabihin dito, tuloy-tuloy mo lang yan.
Ha? Tuloy-tuloy mo lang yan sa papunta yan, Marcelo. Kaya naman mga minamahal kong kababayan, mag-ingat po tayo, wag po tayo masyado magpapabudol. Okay, wag kong inabot po kayo dito sa part ng video na ito, hindi ka pa nakasubscribe. Ka-reaction, mag-subscribe ka na para makita ng maraming tao ang mga pinagsasabi natin dito, marinig nila. I-like mo tong video na to at i-share. Maraming salamat po. Pwede pong pakitanggal sa record in aid of the legislation. Bahala po kayo kung gusto nyo tanggalin nyo. O ito po para hindi po tayo magkalokohan, hindi tayo magkalimutan. Ito po, panoorin po ninyo to. Bonus video po to. Bonus video yan, ha. Ayan po. Ayan. Candon City Bypass. Alright. Lahat po yan. Lahat po yan ni Very important and good spell and difference between progress. Balang araw, bababa rin ako dito sa pwesto. Balang araw, Candon City Bypass, CDO New Diversion Road. makakalimutan rin Ayan, ako. Tagum Flyover. But let me leave you a